Maliban sa arawang bumper-to-bumper traffic sa mga pangunahing kalsada, dagdag pasakit pa sa mga commuter sa Maynila. Ang mahabang paghihintay dahil kulang ang namamasadang Public Utility Vehicles o PUVs. Natuklasan din ng LTFRB na mas mababa ang bilang ng mga PUV kumpara sa iniuulat sa kanila ng mga operator. Tinutukan niya ni Kyle Bulias. Problema ngayon ng maraming pasahero ang kakaunting bilang ng mga bumabiyaheng pampasaherong jeep. Sa lungsod ng Maynila, pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero dahil iilan lamang ang dumadaang mga jeep kahit na mag-aalas 7 pa lamang ng umaga. Pero kwento ng ilang tsuper, may mga jeep na galing Baclaran ang naiipit sa trapiko kaya hindi agad sila nakakabalik sa Maynila. Samantala, iba naman ang sitwasyon sa San Juan City. Sa pag-iikot ng DZRH News, mas marami pang mga bumabiyahing jeep kaysa sa mga pasahero. Kabilang sa nakikitang dahilan dito ng mga driver ay ang pagsasara ng ilang industrial company kaya nabawasan ang bilang ng mga commuter sa lugar. Tungkol sir, sa una-una, yung mga biyaheng Rosario, umiikot na sa amin papuntang Isin. Bali, nabawasan talaga kami ng pasahero sa kanila. Kaya medyo mahirap ang biyahe namin. Kaysa maraming jeep dito, kaysa pasahero. Oo. Paano siya nakita nyo? Taga-taga lang. Nakakaraos din kami kahit korto. Sa monitoring ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, lumalabas na hindi tugma ang inire-report sa kanilang numero ng operating units sa bilang ng mga public utility vehicles sa mga kalsada. Sa kabila kasi ng maraming operator na nabigyan ng prangkisa, problema pa rin ng mga commuter ang mahabang waiting time. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, dalawang dahilan na nakikita nila rito. Either yung driver wala absent o si pangalawa, under repair yung mga sasakyan nila na hindi nila mapaayos kagad. No? In which case, ang solusyon dyan, interim lang. No? Magpapasok tayo ng additional buses on an interim arrangement hanggang maayos yung mga bus under repair. So ito yung mga datos na gusto kong malaman para yung ating solusyon ay angkop dun sa problema talaga. Sinabi rin ni Mendoza na hindi rin basta-basta maaaring magdagdag na lamang ng mga sasakyan sa kalsada dahil makakaapekto naman ito sa volume ng mga sasakyan kaya mahalagang malaman ng ahensya ang pinaka-updated na datos. Dahil nakita ka namin last week, kung walang pagbabago, bakit parang ang waiting time naman humahaba? So either of two things, no? Either kulang pa, dumami ang pasahero, kaya kulang pa yung sasakyan, hindi na tama yung datos dati, or mali yung datos na binibigay sa amin. Kung sinasabing 100 bus at ang tumatakbo dyan, in truth, hindi 100 bus. Kaya data-driven lang talaga. Kaya this week, after I reported last week, talagang check namin yung datos. We will make the necessary changes. Nag-meeting na po kami kahapon. Over the weekend, aayusin na ho natin yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.